Napakaganda po ng ating topic. Ang topic natin ay ngunit dahil sinabi nyo. Ayan. Ngunit dahil sinabi nyo. Saan makikita yan? Tayo po'y tumayo. Luke chapter 5. Yung po may kakayahan tumayo. Luke chapter 5. Ito po ay usapang pangingisda. Meron ba dito mga mangingisda? Amen? Wala. Mga engineer at saka iba pang profession. Anyway, mamaya ating pag-aaralan to. Luke chapter 5 verses 1 to 11. Basahin po natin ng saliitan. Hanggang verse 11. Ako muna, tapos kayo, then sabay-sabay sa 11. Nakita na po ba ninyo? Okay. Akong una, Luke 5, 1 to 11. Minsan, habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nagsiksikan ang napakaraming tao sa paglapit sa Kanya upang makinig ng salita ng Diyos. Sumakay siya sa isa sa mga ito na pag-aari ni Simon. Hiniling niya rito na ilayo ng kaunti ang bangka mula sa baybayin. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi niyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Seven, kinawayan nila ang kanilang mga kasamahan na sa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang dalawang bangka. Ano pat halos lumubog ang mga ito. Nangilala siya at ang kaniyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Sabay-sabay po tayo. Nang maitabi na nila ang mga bangka sa pangpang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Tayo manalangin. Makapangyarihang Diyos, aming Ama. Lord, sa inyo namin tinitiwala ang bahaging ito ng pag-aaral ng iyong salita. Patnubayan niyo kami at kayo po ang magpala sa mga salitang mamutawi sa aking labi. Pangunahan kami ng banal na Espiritu at ang iyong salita lamang ang mahayag. Purihin ka, in Jesus' name. Amen at amen. Hallelujah. Kayo po yung makakapo na. Salamat po. Hallelujah. Ay, titingnan po ang aking outline at halo-halo. Praise God. Saan na yun? Anyway, nawala ang outline ko. Wait po, saglit lang. Saan yan? Kanina kabuklat ko lang Alright. Mayroong mga pumula tayo dito sa illustration ng karanasan. Sa larangan ng pangingisda, kami po ay nakasama po sa pagpupukot kay Kabik. Kami po ay kabataan noon. Ang aming layon ay kapag kami nahuli sa pukot, ay di kami ay makabahagi. So hindi ho kasama kami doon sa bahaginan nila, kundi pagkatapos ng mandaling araw yon, pumupunta kami doon. At pagka may huli na tulingan, ayun, tuwan-tuwa kami. Kami po ay nagaganansyahan. At pamilyar din po kami doon po sa tinatawag na bayakos. Alam niyo ang bayakos? Yun po ay hinihila po, yung lambat dito po sa dalampasigan. Hila po yan,
At hanggang makita namin, habang naghihila, ayun, makikita nyo yung isda. Talagang, ang habol din namin ho doon ay, yun, makapandaluhan lang din. Bigyan kayo ng kaunting huli. At kami po ay masaya na doon. At ito po, dito po kami talagang araw-araw kapag may pagkakataon, sama-sama ho kami. Kung ito pong si Pedro, kasama niyo yung kanyang kapatid, si Andres, sa palagay niyo, sinong kasama ko sa pangangawil? Si Pastor Dante. At siyempre, kasama ko din ang aming tatay. At wala kaming bangka, ang aming pong gamit ay baliwasnan. Alam ka ng karabataan yung baliwasnan. Yung baliwasnan, ang pipiliin mong baliwasnan, yung kawayan po na hindi po yung kawayan nakikita ninyo. Ay, naku, mahirap po yung itaas. Yung baliwasnan po yun po ay manipis na malunay. Hindi hagot, malunay. Kaya doon kami po sa Paligawan o kaya doon sa Pitogo, sa school doon, pababa, may agbang doon. Ayun, doon kami nakakakuha ng baliwasnan. Ito po ay lalagyan po ng tanse. At sa dulo naman ay 2 kawel, yung magkasanga. Para pagka itinapon mo, ang huli, hindi lang iisa, 2. Kasama ko ang tatay, kasama ko si Pastor Dante. Nung huli, nakasama namin si Dayo. At may ilang kabataan kami na kasama dito. Narin si Brother Jojo. Brother Jojo, nakasama din namin yan. Kaya yung literal na baliwas na, nabali talaga. Bali ang kawayan. Kasi sabi ni Brother Jojo, nakita ko si Pastor Dante may huli. Ako daw may huli. Ay siya'y walang huli. Pagka ganun, nabali. Yun, nataga po yun ng baliwasnan si Brother Jojo. Tandang-tanda namin yon. At kapag walang nakubit, mga kapatid, kami po ay pinapasaya na lang namin ang aming sarili. Pag walang nakubit, kubit na kayo. Ligo. Ligo. Sana kumubit, barkadahan para sunod-sunod. Inaaliw namin aming sarili. At kapag pagkakatapon ninyo, walang pamain. Nadali na naman ang kalimpuyot. Ano nyo ang kalimpuyot? O kaya nadali naman ang t-shirt. Kaya sa inis namin sa kalimpuyot, paghahandaan namin. Yan po ay lalagyan namin ng espesyal na kawil. Gagawa po kami ng kawil galing po sa kwerdas ng gitara. Yun po ihahasa namin, babaluktutin. At yun po, paghahandaan namin. Pagka kami pumunta dyan, sa pipisikan dyan, pag tinignan namin, kalimpumpunan ng kalimpuyot, yun po yung madaling hulihin. Kasi may specialized na kawil kaming ginawa. Kasama na po ang dangat. Ano nga yung isdang dangat? Wala tayong masyadong makikita ngayon na pabili ng 1 kilong dangat. Wala. Kasi yung po yung maliit na kulay puti na isda. So, sanay po kami sa ganyan. At enjoy namin yung kabataan namin, kami ng isda. Pero hindi lahat ay magandang huli. Minsan talaga wala. At minsan pa po, hindi ko malimutan, gabi na. Halos gabi na. Nag-aarimunan kami. Hindi pa kami aalis. So, maliwanag na ang buwan. At tumapon pa. Baka sakaling makahuli. Excited ako na talagang, kumubit. Ginanyan ko. Nung pong hinawakan ko, yung pong isda, sumbilang. 3 pala ang tinik niyan dito. At saka dito sa batok. Pag ganyan ko po, sumbilang. Umuwi pa ho kami, meron na po akong kulani. Talagang, so hindi lahat ay masarap na karanasan. Minsan ay tungkos-tungkos namin, tuhog-tuhog namin kasi yung pong isdang nahuli. Meron pong tanse, meron pong sa dulog, bubuhulin mo, tatali mo yung unang huli, tapos tangkas-tangkas. Meron naman po ay walang huli masyado. Yan po ang aming karanasan sa pangingisda. Hindi madali. Kahit na gaano kaganda ng iyong baliwasnan, kahit na katalim-talim ng iyong kawil, pag talagang hindi ka makakahuli, hindi ka makakahuli. Meron nga nagpayabangan tungkol dito sa isda. Sabi niya, ay noon ko'y namana ng isda.
Isa lang ang aking pinana, 4 ang huli eh. Sabi nung, paano nangyari? Kasi yung 3 sumuko. Yun po'y payabangan. Yung una po ay patotoo. Itong pangalawa ay payabangan. Pero yung pinana daw, ang isda, ay 4 ang huli. Paano daw nangyari? Yun daw 3 ay sumuko. Nagpahuli na para hindi mapana. Ito pong karanasan ni Pedro at ni Andres, sila po ay mga mangingisda, mga kapatid. Nagtataka, ito sa outline ko. Nasa napapunta yung aking outline na yun? Talagang, ano nangyayari din sa ano? Para biglang naglaho din eh. Kanina ay aking sinusulatan lamang. Tapos, isa namang notebook. Are, sige nga, dyan na lang. Okay? Diyan ka, outline. Ngayon, sabagay, meron tayong sa PowerPoint. Mga kapatid, si Andres, si Pedro, mga eksperto po yan na mangingisda. May bangka sila, may lambat. Ang purpose, makahuli ng isda. Sipin niyo, sa kanilang karanasan, mas marami at posible makahuli sa gabi, hindi sa araw. Kaya sila pumalaot. Kaya nga sabi ni Pedro, magdamag kami na nangisda. So yung inyong pag-asa na kapag kayo ay pumalaot, kayo'y mangisda, purpose mo, makahuli. Ito nangyari sa kanila. Hindi naman sasabihin na wala silang alam. Expert nga sila. Meron silang kagamitan. May bangka sila. Naroon ng karagatan. Pinuntahan niya talaga yung tirahan ng mga isda. At yun ang kanilang purpose. Kaya nga lang, bigo sila. Ang sabi doon, nangisda sila, buong magdamag, puyat, pagod. Pero, ang sabi doon, walang nahuli kahit iisa. Imagine that. Walang nahuli kahit isa. Ito na, araw na. Kaya, nung araw na, hindi po nakapagtaka, yung ginagawa nila, nililinisan nila yung lambat nila. O tinitingnan kung may sira upang reparin ito para gamitin sa kinabukasan. Sila ba ay naglilinis ng kanilang lambat at re-reparin at sila ay pupunta uli sa laot ng araw na yun? No, hindi na po. Decided na sila na yun po ay sa kinabukasan na uli gagamitin. Hindi sa araw na yun. Ito maganda. Nangaral ang ating Panginoon. Ang dami mga tao. Noon, pinagsisiksikan siya. Imagine, nasa tabi ng lawas, sisiksikin ka. So, ang sabi sa kasaysayan, ni-request niya kay Pedro, iusod ng konti ang iyong bangka. Hihiramin ko. Dali mo sa banda-banda roon at siya ay magtuturo. Alam niyo, ginamit niyang pulpito. Ginamit ni Jesus na pulpito ang bangka ni Pedro. Inuusad ng kaunti. At ang sabi doon, umupo siya at nagturo sa mga tao. So, hindi na siya masisiksik ng mga tao kasi tubig na eh. So, nangaral siya. Nangaral siya sa mga tao, pero naroon din si Pedro. Naroon din si Andres. Nakinig ng salita ng Diyos. Tingnan po niyo sa kasaysayan. Balikan natin. Ang sabi, pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo, ihulog ang mga lambat upang manghuli. Okay. Pumalaot kayo. Sabi kay Pedro, kay Andres, pumalaot kayo. Sabi, at ihulog ang lambat. Ang sabi po ay ang sabi po ni Pedro, alam naman natin, dito po ibinatay, yun pong ating topic. Sabi niya, guro. Ano niyo yung Greek word na ginabi dito? Epistata. Guro. Alam niyo ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin ay master, boss, chief, amo. Epistata. Sabi niya, magdamag po kaming nagpagod,
ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi nyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Sa first main topic, yan. Sa kabila ng sariling plano. Ngunit dahil sinabi nyo, ano ba ang plano ni Pedro at ni Andres? Ang plano ni Andres at ni Pedro nung time na yon, nililinis na nga, ang ibig sabihin nun, di na sila papalaot. Yan ang plano nila. Hindi na sila papalaot. Bukas na. Anong dahilan? Araw na. Mahirap. Nung ang magdamag, hindi nakahuli. Ngayon pang araw. Eksperto sila sa kanilang ginagawa. Sila ay fishermen. Alam nila yung panahon, alam nila kung kailan, alam nila kung saan maraming mahuli. Alam niyo yung mga malalambat, ang tinitingnan niya, hindi ka hulog ng hulog. Nasaan ang litaw? May mangingisda ba dito? Meron. Ano ba si Brother Dilo? Ikaw ba'y, alam ko, karpentero. Di ba? Hinahanap. Nasaan ang litaw? Pag nakita litaw, dali-dali sila. Ihulog yun. Kasi yung litaw na yan, isda yun. Mga isda yun. Alam nila. Sa kabila ng plano ni Pedro at saka ni Andres, ginib up nila ito. Kasi ang sabi, sinabi ni Pedro, sabi niya, magdamag po kaming nagpagod. Magdamag po kami na disappointed. Bigo po kami. Wala kaming nahuli. Ngunit dahil sinabi nyo. Kaganda po yung sa kawikan Trust in the Lord. With all your heart and lean not to your own understanding. Minsan gusto natin pangunahan sa karunungan si Lord. Ito ang gusto ko, ito magandang plano, ganito, ganyan. Akala natin, yun ang pinaka-perfect sa iniisip natin, sa pinaplano natin. Pero tandaan po natin, higit na marunong, higit na makapangyarihan, higit na pinakamabuti ang gusto ni Lord sa atin. Dahil sinabi po ninyo, mga kapatid, kung dumaan man tayo sa kabiguan, dumaan tayo sa maraming mga pagsubok di natin maintindihan. Iniisip natin, dapat ganitong ginawa ni Lord, dapat ganito, ganyan. Mga kapatid, yung ating wisdom, yung ating plano, isubmit natin sa wisdom at plano ng Diyos. Alam po ba yung sinabi? Ngunit dahil sinabi nyo, yun po ay declaration of trust doon sa salita ng Panginoon. Bakit karapat dapat pagtiwalaan ang salita ng Panginoon? Alam po niyo yung dagat, siya po ay kayang maghati ng dagat. Kung gusto niya palakarin sa tuyong daan sa gitna ng dagat, kaya niyang gawin at ginawa po niya yan sa panahon ni Moses. Sumusunod po ang dagat. Alam niyo yung dagat kay Kristo, nilalakaran po niya lang yan. Kayo po may makakalakad sa ibabaw ng dagat na malalim. Hindi po natin kaya. Pero kaya lang lakaran ni Kristo yan. Kahit po yan ay nagngangalit, malaki ang alon, kaya lang sabihin, tumahimik ka, humimpil ka. Kayang-kaya niya. Yung mga isda, kaya rin po niyang utusan. Ay nung nga nangailangan ng pera pinahuli lang po yung alagad Nakakuha agad ng pera sa bibig ng isda Bakit po nagawa ito ng Panginoon? Kasi He is the Lord over nature. Ang Panginoon ang manlikha. Ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay, kahit mga isda, nilikha ng Panginoon. Kaya nung sinabi ng Panginoon, pumalaot kayo, makakahuli kayo ng maraming isda, mga kapatid, dahil yan sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Ngunit dahil sinabi niyo, mga kapatid, itong pangako ng Diyos, panghawakan po natin. Huwag po tayo manghawakan doon sa sarili nating karunungan, sarili nating plano. Alam niyo, kahit na ikaw ay nariyan na, yung mga equipments,
Nahariyan na yung mga kinakailangan na sinasabi mo, itong gagawin ko ito, magtatagumpay ako. Pero kung hindi ka papagtagumpayin ng Panginoon, mga kapatid, walang saysay ang anumang ating pagpupursige dahil lahat ng tagumpay ay nagmumula sa Diyos. Give up natin. Kasi pag nanalangin ka, may sarili kang plano, nag-reveal ang Panginoon doon sa nais ng Panginoon dahil sinabi po ninyo. Sa palagay ko, Panginoon, ari po ang mas maigi, ari po ang pinakamagaling sa iniisip ko. Panginoon, ito dapat, ganito, ganyan. Lord, kung hindi po ito inyong plano, meron kang higit na mas magandang plano. Salamat sapagkat sa inyo sigurado tiyak ang tagumpay. Wala ba doon si Kristo sa bangka? Palagi ko naroroon. Kasi hindi sinabing lumusad si Kristo sa bangka at nagpaiwan. Naroon din siya. Hallelujah. Ang sarap makasama si Lord sa tagumpay. Amen? Sipin ninyo, magdamag na naghuli, wala kahit isa, pero nung inihulog ang lambat, nakaw, ay hindi ngayon magkasya doon sa kanilang bangka, nagtawag pa ng mga kasama, halik kayo, tulungan nyo kami. Aba, ay nung inilagay ang huli, ay halos lumubog yung dalawang bangka. Ganyan magpala si Lord. Hindi kasya sa isang bangka. At kapag nagpala naman si Lord, huwag sasarilinin, edi kay lulubog. Uloy, amin na ang oray. Ay, bahala kayo. Sige. Wala rin sa siya, pag ay lumubog. Isiner, halik kayo, tulungan nyo kami. Purihin ang Diyos. Pag nagpala siya, hindi lamang isa, hindi lamang dalawa, masagana, damay, pati kapitbahay. Damay, pati ka mag-anak. Amen? Huwag naman yung, ring ako'y maambunan. Ano kang ambun laang? Bigang gusto mo yung ambun laang? Haring ako'y mawagiswisan. Alam ka kaya yan naman yun. Ano mawagiswisan? Maambunan. Hallelujah. Sa kabila ng sariling plano, kapag ka nag-reveal ang Panginoon, i-give up natin yung ating sariling karunungan, ating plano, mga kapatid, at sabihin natin, yes, Lord, dahil sinabi niyo, ang tatayuan ko ay hindi yung aking alam, hindi yung aking expertise. Ang tatayuan ko ay ang iyong mga salita. Dahil ikaw ay makapangyarihan. Woo! Glory to God. Hallelujah. Abay, ayos nga naman eh. Hari, diyan ka na. Ay, hindi kita makita eh. Bakit wala doon? Ano ganyan nangyari doon? Pangalawa, sa kabila ng pagkabigo, mga kapatid, kapag hindi nangyari yung gusto natin, huwag nating sasabihin at iisipin, alay, tapos na. Alay, wala na. Hindi po. Mga kapatid, hindi ka dinesign ng Panginoon para sa pagkabigo. Hindi ka tinawag ng Diyos sa pagkabigo. Ang mananampalataya kay Kristo ay mananagumpay. Yes, umiyak ka. Okay lang yon. Umiyak ka. Yes, malungkot ka. Kasi isa ka naman nakakita na nabigong masaya. Normal yon. Pero huwag kang mabuhay sa kalungkutan. Huwag kang mabuhay sa kabiguan. Kasi hindi doon natatapos ang iyong buhay. May inihanda ang Diyos na pinakamabuting nakalaan sa bawat umaasa at nagtitiwala sa Kanya. Dahil sinabi niyo. So hindi ka doon titigil sa, bakit ganyan nangyari? Bakit ka hindi pinayagang gayon? Bakit? Lord, bakit? Bakit? Tapos na ang buhay. Wala nang pag-asa.
Kasi hindi nangyari yung gusto ko, ganito, ganyan. Ang dami mong mga pains. Yun ba ang hangganan? Hindi po. Nung si Joseph nasa balon, hindi yun ang katapusan ng buhay niya. Nung siya nasa balon, itinapon ng kanyang mga kapatid. Binalak na patayin. Yun na ba ang katapusan ng kanyang buhay? Hindi po. Nung ba siya pinagbili doon sa Ehipto, yun na ba ang katapusan ng kanyang buhay? Sa kabila ng kanyang pagtatrabaho na pinag-igi niya, pinagbuti niya, naging tapat siya, abay napagbintangan pa na siya ay manggagahasa doon sa asawa ni Potiphar. Ano kinatan? Dinala sa bilangguan. Yun na ba ang katapusan ng buhay niya? Na sa kabila ng kanyang napakagandang performance sa kanyang trabaho bilang tagapamahala sa sambahayan ni Potiphar, eto, nabilanggo siya. Yun na ba ang katapusan? Hindi. Kasi may magandang plano si Lord. Sabi mo nga sa iyong katabi, may magandang plano si Lord. Hallelujah. May magandang plano si Lord. Sa kabila ng pagkabigo, may magandang plano si Lord. Hallelujah. Aksidente po ba na naroroon po yung dalawang nanaginip? Punong panadero at puno ng saro. Aksidente po ba yun? Ay nabalita naman na itong si Joseph ay, siyempre, hayag po doon. And the Lord was with Joseph. Sinasamahan ng Espiritu ng Panginoon. Nasa kanya ang Panginoon. Nasa kanya ang wisdom ng Panginoon. Yung hindi kayang gawin ng tao, pangkaraniwan, kayang gawin ng pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. May paalala nga ay, kinakabalik na sa iyong posisyon, ako'y aalalahanin mo. Ay nalimutan na 2 taon. Nalimutan. Nung maalala lamang ay nung naginip ang paraon, naalala na mayroong isang kaya magpaliwanag ng panaginip. Ano nangyari? Hindi po natapos sa balon, hindi natapos sa prison, sapagkat may magandang plano ang Panginoon. Dinala po siya sa posisyon ayon sa tawag at pangitain ng Diyos. Siya ay naging pangalawa sa paraon. Naging gobernador ng Egypt. Second to Pharaoh. Siya po ay ginamit ng Diyos para iligtas ang kanyang sambahayan at maging blessing doon sa Ehipto dahil may magandang plano ang Panginoon. Panghawakan nun natin yon. Kung meron man tayo na pinag-pray, hindi natugon sa ating panahon, sa ating iniisip na dapat ganitong panahon, kung hindi man nangyari yon, mga kapatid, lagi pong mayroong mabuting nakalaan. Ako po'y naniniwala doon. At ang pasya ng Panginoon, ang kaniyang plano, hindi po siya kailanman magkakamali. Panghawakan ho natin yon, hindi kailanman magkakamali. At lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip sa ikabubuti ng bawat umiibig at nagtitiwala sa Diyos. Hallelujah. Ipapahayag po natin sa ating pong buhay, Lord, hindi po kayo nagkakamali. Bagamat itong ginugusto ko ay hindi po nangyari. Pero alam ko, hindi ka nagkakamali. Iniibig kita, nananampalataya ko sa iyo. Panginoon, Lord, meron kang mabuting nakalaan. Meron kang mabuting nakalaan dahil sinabi nyo at hayag ang salita ng Diyos. Yung pangako ng Panginoon, kasama natin siya. Lahat ng sumusunod, pinagpapala niya. Amen po? Ito nga nangyari kay Pedro Sinunod niya ang Panginoon. Kung nangatwiran siya, si Pedro, at sinabi niya, hey, anak ka ng karpintero, kami mangingisday, walang nahuli nga kung nangatwiran si Pedro, pagod na nga kami, ayaw namin, pagod na kami, magdamag nga kami, gabi nga, hindi kami nakahuli, araw pa kaya. Pero sumunod po siya Isinantabi niya yung kanyang expertise, yung kanyang karunungan, isinantabi at naniwala siya sa kapangyarihan ng Panginoon. Dahil nangaral ang Panginoon Hayag ang ginagawa ng Panginoon.
Hindi nakasalalay sa posisyon bilang anak ng karpintero, kundi nakita po ni Pedro kung sino ang Panginoon. Sa pangangaral na ito ng salita ng Diyos, panghawakan mo ang salita ng Diyos. Panghawakan mo ang magagawa ng Diyos. Yung magagawa ng Diyos. Hallelujah. Pangatlo and last. Sa kabila ng mga tanong ko. Maari ay sa kalagayan ni Pedro, maari ang tanong kahirap nga namang huli ng gabi, araw paga. Sino ka rin nag-uutos na are? Anak laang naman ng karpintero. Tapos ako nga, mangingisda, walang nahuli. Ako gaya, papalaot. Hirap na nga kami. Buong magdamag, walang nahuli. Another naman na rin pagod. Tapos araw pa. Ako kay susunod. Sa kabila ng mga tanong natin, marami tayong mga tanong. Galing sa kabiguan, galing doon sa karanasan na hindi inaasahan. Marami tayong tanong sa ating mga isipan na bakit nangyayari, bakit ganito, bakit ganyan. Ang dami nating mga tanong. Pero alam po ninyo, sa kabila ng marami nating mga tanong at mga karanasang hindi maunawaan, di natin maintindihan Pero ito po ang ating tatayuan. Panginoon, dahil sinabi nyo, kapag ka ikaw ay dumulog sa Panginoon, sa kabila ng marami mong katanungan, dumulog ka sa Panginoon, magpapakahayag ang Panginoon. Sigurado ako, pakinggan mo ito, i-instrukan ka, mangungusap sa iyo ang Panginoon ng iyong gagawin. At kapag nangusap ang Panginoon sa iyo ng iyong gagawin, hakbangan mo, hindi ka mabibigo dahil maliwanag ang instruction ng Panginoon. Siguradong yan dahil ang pangako ng Diyos ay totoo. Lilipas ang lahat ng bagay, ngunit ang mga salita ng Panginoon ay mananatili magpakailan paman. Hallelujah. Walang mahirap sa Panginoon. Walang mahirap sa Diyos. Tayuan natin, panghawakan natin, paniwalaan natin ang Kanyang mga salita. At lagi po, mayroon pong masaganang pagpapala sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Huwag po nating ipilit ang gusto natin. Huwag po nating ipilit yung karunungan natin. Huwag po nating ipilit yun pong gustong panahon natin. Huwag po nating takdaan ang Panginoon na dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganito. Ang sabihin natin sa Panginoon, Lord, let your will be done. Mangyari po ang iyong kalooban. Mas matalino ka kaysa sa akin. Ikaw ang lumikha sa akin. Alam mo ang aking future. Alam mo ang future ng aking sambahayan. Hindi ko pa man sasabihin, alam mo na. Yung hangganan ng aking buhay, alam mo na. Hindi pa man ako isinisilang, kilala mo na ako. Mga kapatid, yan po ang Diyos natin na pinaglilingkuran. Siya po ang lumikha ng lahat ng bagay. Nakikita man o hindi. Alam po ba ninyo, bilang niya lahat, ang lahat ng mga bituin? Sino po makabilang ng bituin? At yung sinasabi sa awit, twinkle, twinkle, little stars. Little nga ba? Yung mga stars. Hindi po little yan. Malalaki po yan. Mas malalaki pa sa earth. Alam po ba natin yon? May mga stars na mas malaki pa sa earth. Yan po ay sa perspective na tayo malayo doon sa stars. Ang tingin natin, ang liit, pero malalaki yan. At yung lahat ng stars na yan, may pangalan. Kaya natin bilangin ang stars. Ay, yung pong buhok, kahit buhok ko na lang, bilangin mo. Iilan na, pero hindi mo kayang bilangin. Ay, sula, pag hindi ka nalito, ay sabi mo, maliliit.
Ay sino makabilang? Bilang ho ng Panginoon. Yung bilang ho ng isda sa dagat, kaya ho niyang bilangin. Kaya mo nga tukuyin ang mga pangalan na yan. Ari ay dangat, ari butite, ari ay ari kulapo, ari lapu-lapo. Kaya mong bilangin ang lahat ng isda sa dagat? Hindi mo kayang bilangin. Kaya mong bilangin ang lahat ng namatay? Kaya mong bilangin ang lahat ng pwede pang isilang na may kanya-kanyang pangalan? Hindi natin kaya lahat yun. Pero wag nating iisipin na, ari ang magaling, ari ang mabuti, dapat ganito Lord, dapat ganitan. Mga kapatid, hindi mo alam ang iyong sinasabi. Ang iyong kausap ay Diyos na makapangyarihan. Kaya kung may pagkabigo, magtiwala ka sa Panginoon. Pagkabigo lang sa pananaw mo yun. Pero kapag ikaw ay nanalangin sa Panginoon, dumulog sa Panginoon, nangusap ang Panginoon, pag sinabi, itaas mo na ang iyong tungkod, itaas mo ang iyong tungkod, sabi kay Moses, ituro sa dagat kasi gagawa na siya na hindi mo kayang gawin. Gagawa na si Lord ang hindi mo kayang gawin. May pinapagawa na sa iyo si Lord. Kapag ginawa mo yung pinapagawa ni Lord, hinakbangan mo sa pananampalataya. Hindi yung, Lord, naniniwala naman ako sa iyo, pero alam ko, kayo po ay gagawa, pagpapalain. Pero ayaw kong pumalaot. Anong gusto mo? Yung isda magtalo nando sa bangka sa tabi? Hindi, naroon niya ang isda eh. Pumalaot ka. Minsan ang ating paniniwala hanggang din nila ang, Lord, naniniwala ako. Ano yun? Ang blessing ay magtatalunan sa iyo. No, kailangan mong ipahayag sa pananampalataya. Yung pananampalataya mo, ipahayag sa iyong gawa. Sumunod ka sa sinasabi ng Panginoon. Nangungusap ang Espiritu sa iyo. May pinapagawa sa iyo si Lord. Gawin mo, hakbangan mo. Kasi yun ang susi na alisin ka sa iyong pagkabigo. Yun ang susi na alisin ka doon sa iyong kalungkutan. Gusto ni Lord ang iyong kalungkutan gawing lubha at lubos na kagalakan. Amen? Amen? Hindi po basta-basta si Lord. Hindi po siya basta-basta. Wala pong lumikha sa Kanya. Siya po ang manlilikha. Si Jesus po ay mula pa nung una, mula pa sa walang hanggan. Siya po ang lumikha sa atin. Makapangyarihan po ang Panginoon. At alam po ninyo, sa bawat karanasan ng ating buhay, lahat ng tumanggap sa Panginoon, magsabi ng Amen. Kasama mo si Lord. Nasa bangka mo si Lord. Nasa buhay mo si Lord. Kasama mo siya. Di ka nag-iisa. Kasama mo ang makapangyarihan sa lahat. Kaya huwag kang mabuhay sa kalungkutan. Huwag mong tigilan ang kalungkutan. Mga kapatid, dahil may sinasabi si Lord sa iyong buhay. Ang gusto lamang niya, tayuan mo, panampalatayanan mo, sumunod ka, hakbangan mo ang pangako ng Diyos. Doon, babaguhin niya ang iyong karanasan. Mula doon sa magdamag na pagpapagod, magdamag na kabiguan, walang nahuli kahit isa, ang nangyari, 2 bangka, puno. At ang sabi doon, halos lumubog. Pero ito napagtaka sa huli. Ito talaga intention ni Lord sa buhay ng mga alagad Ano nangyari? Napansin ninyo? Nung makahuli ng maraming isda, ay may paanyaya si Lord. Sumunod kayo sa akin, gagawin ko kayong mamamalakaya ng tao. Iniwan nila yung buong bangka. Iniwan nila yung produkto ng miracle. Iniwan nila yung mga isda. Alam niyo, nakita ko dito sa pagbubulay ng salita ng Diyos na ito, ang joy nila wala po doon sa resulta ng miracle. Wala doon po sa isda, ang joy nila. Ang joy nila ay doon po sa gumawa ng miracle. Kay Lord ang kanilang kagalakan. Hindi po sila susunod doon sa mga isda, doon sa mga pagpapala. Mauubos po yun. Kahit gaano kadaming isda, mauubos po yun. Pero pag sumunod kay Lord, walang ubos. Kasi mas mahalaga ang Lord kaysa mga isda. Mahalaga si Lord kaysa bangka.
iniwan nila ang lahat at sumunod sa Panginoon. Ito ang gusto ko po na hamon sa inyo at sa ating lahat. Huwag mong ilagay ang iyong joy sa katugunan sa iyong prayer. Huwag mong ilagay ang joy sa mga material na bagay. Huwag mong ilagay ang iyong joy sa mga magagandang karanasan. Bagamat nakakagalak yon, higit pa rito, ilagay mo ang iyong kagalakan kay Kristo. Iniwan nila ang lahat at sumunod sa Panginoon. Kasi hindi isda ang aking kailangan. Ang kailangan ko ay ang Diyos na manlilikha ng lahat ng isda. Iba kapag kasama mo ang Panginoon. Tayo po tumayo. Awitin natin yung pong opening song. Marami kang prayer request, maaari. Marami kang gustong gawin. Marami kang pangarap sa iyong buhay. Pero china-challenge kita ngayong umaga. Put your joy in the Lord. Ilagay mo ang iyong kagalakan sa Panginoon. Di ka mabibigo. Delight yourself in the Lord. Magpakaligaya ka sa Panginoon. Hindi sa mga material na bagay. Hindi sa anumang bagay na ini-offer ng mundo. Magpakaligaya ka sa Panginoon. Sabi iniwan ang lahat, sumunod sa Panginoon. Lugi ba ang mga alagad? No, hindi sila lugi. Kasi kasama nila ang Panginoon. Ikaw din, magpakaligaya ka dahil kasama natin si Lord. Uwitin natin, gandang awit na ito, opening song kanina. Kahanga-hanga ka, Amen. aming Panginoon, Kami namamangha sa iyong kabutihan. grabe ang kanyang kadakilaan. Sa puti ka ng sala, kami ay iniahon at binihisan mo ng iyong Salamat sa ating tagapagligtas. Salamat sa Kanya na namatay sa krus ng Kalbaryo at nabuhay na maguli upang tayo ay papagtagumpayin. Hallelujah. Tagapagligtas na nabubuhay Magpakailan pa man, kahanga-hanga ka, Panginoon. Walang hanggang hallelujah, awitin mo na ngayon. Thank you, Lord. Salamat
na kaya kanyang alisin sa iyong kalungkutan at dalhin sa kagalakan. Kung naniniwala ka na mayroong magagawa ang Diyos sa iyong buhay, kung naniniwala ka na walang mahirap sa Panginoon, kung naniniwala ka na kasama mo ang Panginoon, kung naniniwala ka na mayroong magagawa ang Diyos sa iyong buhay, kung naniniwala ka na si Jesus ay makapangyarihan, ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. Kung naniniwala ka, kaya mong magpuri ngayon sa Panginoon. Kaya mong magpuri sa Panginoon. Pwede po ba tayo magpuri sa Panginoon? Pwede po ba tayo magpuri sa Panginoon? Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Maliwanag ang salita ng Diyos. Trust in the Lord and lean not to your own understanding. He will direct your path. He will give you the desires of your heart. Ayon sa kalooban ng Diyos, walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Lord, mangusap ka sa iyong mga anak sa oras na ito. Gawing maliwanag ang iyong instruction sa kanyang buhay. Meron siyang ipinapanalangin, meron siyang hinahangaan. Lord, maging maliwanag ang iyong instruction. Pangunahan mo po siya, tulungan mo po siya. Hindi sa kanyang galing, hindi po sa kanyang kahusayan, hindi sa kanyang paghahanda. Kung ito ay malayo sa iyong kalooban, wala pong mangyayari. Lord, ikaw ay mangusap ng malapitan sa kanya. Kasi meron kang gustong iparana sa kanya. Makita niya na ikaw ay tunay na kamangha-mangha, tunay na kahanga-hanga. Makita niya sa kanyang karanasan na tunay na walang imposible sa Panginoon. Hindi lamang niya nababasa sa Bible ang mga miracles, hindi lamang niya nababalitaan ito sa ibang tao, kundi siya mismo. Maranasan niya ang inyong kahanga-hangang gawa sa oras na ito. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Siya mismo. Ma-witness ng kanyang mga mata. Maranasan niya. Kasi nais mo, Lord, hindi lamang mapag-aralan namin ang tungkol sa iyo. Makakilala ka namin, hindi lamang sa magitan ng revelation through your word. Hindi lamang po yun. Nais mo rin, Panginoon, sa bawat isa na ikaw ay aming maranasan. Nais namin kayong maranasan. Nais namin kayong maranasan. Nais namin kayong patuloy na maranasan. Tunay na masabi namin, tunay na kasama natin ang Panginoon. Tunay na naranasan namin, hindi kami iniwan, hindi pinabayaan ng Panginoon. Tunay na ang Panginoon nag-supply ng lahat ng pangangailangan. Tunay, Panginoon, na hindi lamang nung una gumawa ng miracles, hanggang ngayon gumagawa ng miracles ang aming Panginoon. Hindi kumukubas ang kanyang kapangyarihan, hindi lumilipas ang kanyang kakayahan. Ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Hallelujah! We are serving the omnipotent, all-powerful God. Si Jesus ay Diyos. Hindi siya tulad ng tao na tumatanda. Nangihina ang tuhod. Kahit gaano pa siya kalakas nung una. Lumilipas ang memorya. Hindi ganyan ang Panginoon. Ang Panginoon, hindi kumukupas ang kapangyarihan. Hindi nadaragdagan ang kapangyarihan. Siya po ay makapangyarihan na sa lahat, noon pa man, hanggang ngayon, bukas at magpakailanman. Siya ang makapangyarihan sa lahat, na lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng tuhod ay luluhod. Sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa. Kahit ang pangangailangan mo sa pinansya, luluhod sa Panginoon. Kahit na po, mga kapatid, ang sakit, karamdaman, luluhod sa Panginoon. Kamatayan nga, walang nagawa sa Panginoon. Si Jesus ay nabuhay na maguli. Nagtagumpay siya sa kasalanan, nagtagumpay sa kamatayan. Walang hindi magagawa ang ating Diyos. Makapangyarihan po ang Panginoon.
Makapangyarihan po ang Panginoon. At siya ang ating kasama ngayon. Experience right now the power of God in your life. Huwag kang umuwi na talunan. Huwag kang umuwi na lulugo-lugo. Huwag kang uuwi na balot pa rin ang kalungkutan ng puso mo. Umuwi ka, taglay ang assurance. Lord, dahil sinabi po ninyo, ang tatayuan namin ay iyong salita. Ang tatayuan namin ay iyong pangako. Ang tatayuan namin ang iyong katapatan. Ang tatayuan namin ang iyong magagawa sa aming buhay. Ang hindi ang magagawa ng tao sa amin, kundi ang magagawa ng Diyos sa aking buhay. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Lahat na nanampalataya, pwede po ba magpuri tayo sa Panginoon? Pwede po ba? Oh, Lord! Oh, hallelujah! Ibuhos mo ang umaapaw na pagpapala. Hindi kasya sa isang bangka. Hindi kasya sa isang bangka. Kailangan ng iba pang bangka para po pagsidlan ng iyong katugunan, pagsidlan ng inyo pong dakilang himala. Lord, hallelujah! Lord, bless your people! Bless your people! Bless them right now, God! Turuan mo kami na sumunod sa inyo. Turuan mo kami magpasakop sa inyo. Hindi namin ipilit yung aming wisdom. Hindi namin ipilit yung aming kagustuhan. Hindi namin ipilit yung aming karunungan. Magpailalim kami sa iyo. Sabihin namin, Lord, mangyari ang gusto nyo. Mangyari ang gusto nyo. Dahil ang laging pinakamabuti, yung gusto nyo, yung kalooban nyo. Dahil kayo po ang Diyos na makaya. Ang Diyos na makapangyarihan. Salamat po. Kalooban mo ng bawat isa i-bless. Kalooban mo ang bawat isa ay palakasin. Kalooban mo ang bawat isa ay tugunin. Kalooban mo ang bawat isa ngayon, bigyan ng bagong pag-asa kay Kristo na aming tagapagligtas. Ang papuri sa iyo, sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng nagtitiwala sa pangako ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Kayo po'y